invite dito ni Miss Annie. Oo And nga. eto pala yon. So, di natin inaasahan yung mga bagay-bagay. Finally, nakavisit na kayo kami sa show mo, madam. Oh, bakit teacher? Kasi ikaw din napaka-talented mo, hindi, may sinasabi ba ng mga tao na jack of all trade, master of none? Unfortunately, hindi totoo yun sa kanya. He is a jack of all trade and a master of all the trade. Kahit ihingi mo sa kanya ng tulong, parang, sige, gawin natin yan. Sige, try natin. Ganun siya. Madam. Bakit teaching? Bakit teaching? Sige po. Thank you, madam. Syempre, bakit teacher? Kasi masaya maging teacher. As in, eto na talaga yung God's plan for me, feeling ko para sa akin. Kasi nakakatuwa na makatulong ka sa mga estudyante mo. And syempre, doong bata pa kami, tulad din ni madam, talagang yung passion ko sa pagiging teacher, parang andun na. Tapos, doon kasi sa amin, malayo kami sa Kabiasnan, madam. Nasa, kami, sa Villar. Tapos, ngayon, parang wala masyado kaming nakikitang profession. So, teacher, ano ba ang nakikita namin doon? Teacher, farmer, syempre, and syempre, ando din yung mga police. So, doon kami, parang once na naging teacher ka doon sa amin, parang isa din po yun, parang na namin yun, parang naging successful ka na din sa buhay mo. Para siyang pride sa family. Yes. So, hindi siya katulad ng before na pag teacher ka lang, 'di ba? Teacher ka lang. Ngayon or doon sa place ninyo, pag teacher ka, iba ang respeto na binibigay sa iyo ng mga tao. Madam. So, 'yun, 'di ba? Na-pressure nga talaga siya. Na-pressure pala. Hindi pa ako candidate ha. Kaya pa pinili ko maging organizer. Sinama sa Q&A. Tapos may wait yun. Ayan, so, sige po. Magbabalik po tayo. Magko-commercial break muna po tayo, mga katiwala. So, ang oras ay alas 2:18. Ang oras ay hatid po sa atin ng Misibis Bay Hotel and Resort. Are you dreaming of a wedding where the ocean meets the sky? Where your special day is framed by stunning sunsets and pristine beaches? Discover Misibis Bay, where dreams come true. Nestled. Home sweet home, sweet home. Radyo Veritas Legazpi. Welcome back mga katiwala sa ating programa. Patuloy pa rin po kayo nakikinig sa Radyo Veritas Legazpi 1008 sa pihitan po ng inyong mga radyo. And of course, napapanood nyo rin po kami sa aming mga Facebook Live at sa aming mga social media network. And of course, sa DCTV Channel 2. At kasama ko pa rin po ang mga candidates po natin sa Mr. and Miss SEAL Educator 2025, the very first. Ito yung aming Baby Maiden Project. Okay? And babatiin natin ang ating presidente, El Presidente Augusto Abril. Okay? So, Father Agot, maraming salamat din po kasi hindi rin po ito matutuloy kung hindi talaga sa iyong 110 push and support. Sobra po. Kaya sabi niya, salamat Sir Raymond and Ma'am Annie and the rest of the core group for all the efforts. Well appreciated. Opo. Kahit po medyo nahihirapan kami dahil alam namin na ang aming presidente ay nakasuporta ng 100%. Lumalakas po ang aming kalooban. Kaya yun po yun. Very silent lang din si Father Agot sa support niya, pero 100%. Di ba nga siya nagsasalta sa GC natin, di ba? Sa GC natin, pero andun siya. Para siyang Diyos, no? Para siyang Diyos, andun siya pero hindi natin naririnig, nararamdaman. Anyway, pangalawang katanungan, di ba? Nagpe-prepare na tayo for other Q&A. So, syempre, pag nag-a-apply ka ng trabaho, nag-consider ka kasi teacher ka na, graduate ka na, di ba? So, nag-iisip ka kung saan ka mag-a-apply. Ang tanong, ang inyo bang mga schools na napuntahan ngayon ay second choice nyo, first choice, or by accident lang ba? Kasi yun ang tanong natin kanina is bakit teaching. So ang iba sa inyo ay accident na naging teacher. Ako, I don't want to be a teacher. Impatient ako.
alam ng mga estudyante ko yan, teacher ako na stricta, pero alam ko hindi ako masamang tao. Magkaiba yon. Pero totoo yon, very impatient akong tao. Kaya, mahirap maging teacher pag impatient ka. So, hindi ko siya ginusto bilang ako, but God placed me here. So, ganun din ang narinig ko kanina. Yung isa gustong maging tagaluto or social lang yung culinary, no? Yes, okay. O yan, microphone mo na naman. Okay. Ayan, so parang ganon. So, actually, alam mo kanina, sir, marami din ang gustong magluto. Ano kaya next time naman na ating maging ano naman siya, cooking show? Di ba? Ayun. So, ngayon. Ngayon, ikaw magsisimula. Bakit, sir, It's a job! Opo. Sir, bakit Catholic education? I mean, bakit Catholic school? Bakit hindi sa DepEd? The funny thing is po, Mami, I never actually considered na mag-apply po talaga sa Catholic school, particularly sa St. Raphael's Academy. Kasi aside from malayo, I didn't really know about the school. Taga saan po kayo, sir? Taga TV po ako. Oh, dapat VCHS, Yes po. Actually po, nag-apply po ako doon, but really, ang dami-dami po talagang... Sister Cora. Ang dami po talagang mga, maraming mga applicants din po, so hindi po ako makasqueeze in. Then after din po noon, pandemic. After pandemic, parang I really started to question myself kung ano ba talaga muya akong gibon sa buhay ko. Then came Sister Marisa during the sa Holy Week na nag-visit siya sa St. Lawrence Parish po. Then na-meet po namin siya doon namin. Then nag-ask po ako for help na maybe po baka may position sa school. Then after nun, pumunta ko doon. Then nagulat ako, St. Raphael's pala. I actually took my LET doon sa St. Raphael's Academy. Oh. Then nung pag-take ko ng LET doon, marami yung mga paniniwala baga pag mag-take ng LET. Na magpatasa ka ng pencil, and then yung mga kung anong mga susutin mong underwear. Yun, really. So, what I did was, when I entered the exam room doon sa school, since I am still surprised, doon pala yun, makita ko yun. Tapos, ang ganda-ganda ng school. Pagpasok ko ng classroom, sinipa ko yung upuan ko. Sabi ko sa kanya, hindi na ako babalik dito. Then, after that, I took the exam. A whole day passed. I left. Then, I tapped yung door frame po, baga. Yung frame ng, talagang din ako hindi mabalik. Then, ako mabalik hindi. How the turns have tabled. How the tables have turned. That was a joke. Ano po? Disclaimer lang po ha. Copyrighted po yun na joke. Akin yun. Joke lang. Now, ano po? So, nung nalaman ko po na sabi ko niya, wow, din na talaga. Iba talaga. Talagang si God, iba talaga magtrabaho. Okay. So, hindi ako nag-wish na mag-return doon as an examinee, pero pinabalik niya din ako as a teacher. Okay, so bottom line, hindi mo plinano, pero doon ka dinala. Opo. Okay, so thank you very much, sir. So Thank ikaw you. naman, Ma'am Beverly. Yan. So, same with Sir Renz. It was also by accident because po, at the time, I was experiencing some, personal struggles, especially in your early 20s. Yan. So, dyan tayo nagkakaroon ng mga crisis. Am I in the right path? Napapag-iwanan na ba ako? Yung mga ganun pong questions. So, at the time po, I recently resigned from the previous school po. And then, I have a co-teacher po doon. Sabi niya, nag-hire ang St. Raphael. Alumnus po kasi siya sa SRA. So, ngayon, sabi niya, you try, mag-apply ka. So, yun po, at that time, I submitted my application letter, ganyan po. And I was really not expecting na sa St. Raphael po ako ma-hire. And at the time din po, I was experiencing yan nga po. And then, as I yung journey ko po with the school, I realized I have a purpose. Yan po. So, sabi ko, kaya pala dito ako nilagay ni God kasi dito ko marirealize na ito pala yung purpose ko. It is to teach the little kids. So, I'm a nursery teacher po. So, yun po.
It was really by Wow. accident. So, Little Shark. yes yeah, po, nag-ano dance, yan. Oh, okay. nursery rhymes. Wow. Yes. It keeps you young. Yes po. Yung Kaya nga ganyan. po, pag may nakakita sa akin, parang ang aura mo ngayon, very happy. Oh, di ba? Ganyan. Kasi po, ang kasama ko everyday, mga Mga bata. young kids. Yay! Young kids. Galing-galing naman. Kumusta naman ang ating Ma'am Vivian? Tama bang pronounce ko talaga? Conscious ako talaga It's mag-pronounce Vivian po, yeah. Correct naman po. Okay, sige. So, ako naman po, I personally chose Catholic school, particularly University of Santo Tomas Legazpi, because I believe that this is where I can develop more my teaching skills as well as my values formation. Because I believe in Catholic school, we are committed not only to the academic excellence of the students, but also to their character development, just like what I've said a while ago in the other radio station. So, because of Catholic school, parang mas malapit ako ngayon kay Lord. So, I'm very proud. Okay, so sinabi niya kanina, mas malapit siya ngayon kay Lord. So, yun ang gift of the Catholic education to your life. O yan. Sir Jason, naiiyak ba yan? Nag-reminisce lang. For me po kasi, it somehow also came by accident because as I've mentioned, even unlike kay Ma'am Bev na nasa early 20s siya na, ako nasa early 30s na ako nung time na yun, I still didn't know what I like to do with my life. So, kung hindi lang po talaga nag-pandemic, hindi ako babalik dito. And during that time na wala ako sa Bicol, disconnect din ako sa group of friends ko since elementary sa St. Agnes. And thankfully, nung pandemic din, the pandemic brought us all together na nag-reconnect ako sa kanila, tapos we became close, and that's when I found out na sa UST Legazpi pala, they were hiring for some support personnel. So, I immediately took the leap. I used to work at a BPO company po kasi. But medyo nasa strain na yung boss ko, parang kasalita ka for the whole shift. So, I tried to apply din sa UST and thankfully, nakapasok nga po. And siguro it's also a good thing kasi for the 12 years of my life, I've been educated by a Catholic school sa St. Agnes Academy nga po. Dami ko din natutunan doon and na-apply ko na siya ngayon. So, and another blessing po kasi with UST Legazpi, they were able to grant me a personal dev opportunity where right now po I'm currently pursuing my master's degree sa University of Santo Tomas sa Espanya, Manila. So all thanks to UST Legazpi. I think it's been God's plan all along. Na-align lang, nakita ko lang yung alignment niya na I've been enrolled to my dream school, which is UST Manila. I'm part of UST Legazpi, which is working closely with UST Manila. And I'm still in a Catholic school or Catholic institution wherein yung mga tutunan ko po from St. Agnes, from Wit for Christ, Singles for Christ, lahat pa rin po yung na-apply ko sa mga ginagawa ko pa rin yan in my professional life. Wow. Kung nakikita natin at narinig po ninyo mga katiwala, parang some of them by accident, some of them by choice talaga. Kumusta naman kaya ang ating event organizer? Okay, Kuya Rumi, ano na yan? Okay. Kumusta naman kaya ang ating event organizer? Representative ng St. Agnes. So, sa akin naman, talagang after college, naghanap talaga ako ng work. And pag sabi kasi sa Bicol University, pag sinabing St. Agnes, maganda yung, syempre, yung formation, maganda yung binibigay nilang mga trainings, at syempre, holistic development din sa teachers. So, ayun, nag-apply. 19 years old pa lang po ako noon. And then, natanggap naman, kasi syempre, kailangan natin, Nung magkita tayo, 19 ka pa lang, no? Opo, 19 pa lang po ako. And, ano nga